Si Haring Salva, pangalawang bahagi. Si Pradyumna ay anak ni Krishna at Rukmini. Sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan ng eroplano, lumikha si Salva ng isang kadiliman na kasing itim ng gabi. Ngunit si Pradyumna ay nagningning na parang sumisikat na araw at agad nawala ang dilim. Bawat isa sa mga palaso ni Pradyumna ay may gintong balahibo sa dulo at ang katawan ng palaso ay may matalim na bakal na talim. Sa pagpapakawala ng 25 palaso, labis niyang sinaktan ang punong commander ni Salva na si Dyuman. Pagkatapos nito, pinakawalan niya ang isa pang 100 palaso sa katawan ni Salva. Sinundan ito ng bawat isa pang palaso na tumama sa bawat sundalo at pinatay niya ang mga tagapagmaneho ng karwahe sa pamamagitan ng pagpapakawala ng tig-10 palaso sa bawat isa sa kanila. Ang mga dakilang mandirigma sa magkabilang panig ay nagpuri sa kanyang mga kagitingan. Ngunit napakamisteryoso ng eroplano na sinasakyan ni Salva. Napaka-extraordinaryo nito na minsan ay tila napakaraming eroplano sa kalangitan. At kung minsan naman ay tila wala. Minsan ay makikita at minsan naman ay mawawala. Kaya't nalilito ang mga mandirigma ng Yadu Dynasty sa kinaroroonan ng kakaibang eroplano. Minsan ay nakikita nila itong nakahimpil sa tuktok ng burol at kung minsan naman ay nakalutang sa tubig. Sa kabila ng mahiwagang pagmamaniobra ng eroplano, ang mga commander at sundalo ng Yadu Dynasty ay patuloy na sumasalakay kay Salva saan man ito naroroon. Ang mga sundalong lumalaban para kay Salva ay malalakas din at ang mga palasong pinapakawalan nila ay nagbibigay ng hirap sa mga sundalo ng Yadu Dynasty. Ang punong commander ni Salva na si Dyuman ay napakalakas at sa kabila ng pagtanggap ng 25 palaso mula kay Pradyumna, bigla silang sumakay gamit ang kanyang mabagsik na pamalo at tinamaan si Pradyumna ng napakalakas na siya'y nawalan ng malay. Ang karwahe ni Pradyumna nang minamaneho ng anak ni Daruka, tungkulin ng tagapagmaneho ng karwahe na pangalagaan ang sundalo sa karwahe sa panahon ng panganib na laban. Kaya inalis ni Daruka ang walang malay na katawan ni Pradyumna mula sa labanan. Makalipas ang 2 oras sa isang tahimik na lugar, nagkamalay si Pradyumna. Nang magising siya, galit na galit siya. Bakit mo ako inalis sa labanan? Mahal kong tagapagmaneho, inaakusahan kita, duwag ka, at nagpahina ng loob. Paano ako haharap sa aking tiyo na si Balaram?
Pagtatawanan ako ng aking mga hipag at galit ang mga salita nila na mapang-asar sa akin. Sumagot ang tagapagmaneho, "Mahal kong Ginoo, ninais ko ang iyong mahabang buhay. Lubos akong mulat sa mga alintuntunin ng tamang pakikipaglaban at ginawa ko ang aking tungkulin. Tinamaan ka ng kalaban gamit ang kanyang pamalo ng napakalakas, kaya't nawalan ka ng malay. Nasa napakapanganib kang posisyon at napapaligiran ng mga kaaway." Matapos mag-usap ang kanyang tagapagmaneho, na intindihan ni Pradyumna ang mga pangyayari at inihanda ang kanyang sarili. Kumuha siya ng mga bagong sandata at inutusan ang tagapagmaneho na ibalik siya sa labanan. Bumalik si Pradyumna sa labanan at agad na inatake si Dyuman. Tinamaan niya ito ng 8 palaso. Sa 4 na palaso, napatay niya ang mga kabayo ni Dyuman. Gamit ang isa pang palaso ay pinatay niya ang tagapagpatakbo ng karwahe. At isa pa ay naputol niya ang pana nito. Isa pang palaso ang ginamit niya upang putulin ang watawat ng kalaban. At sa huli, ginamitan niya ng isa pang palaso upang putulin ang ulo ni Dyuman mula sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang matinding labanan sa magkabilang panig, at ang mga sundalo ni Salba na nasa eroplano ay nahulog sa karagatan. Ang labanan ay tumagal ng 27 araw nang walang tigil. Sundan natin ang susunod na kabanata para sa 3 parte ng istoryang ito. Haribon.